Hataw Balita ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras sa buong kapuluan, 2 minuto na po, makalipas ang alas 5 ng umaga, Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rantoy. Ng Martes, ika-7 sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Ako naman po si Bernard Dadis. Good morning, amigo Sherwin Kulubong at Bernard Dadis. Good morning! Simulan na natin. Hataw na! Hataw na tayo. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Headlines. Nagsimula na kahapon ang unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement ng lead counsel ng depensa na si Attorney Sheila Sison, iginit nito na dapat na nakabatay sa batas at konstitusyon ang impeachment proceedings at hindi sa politika. Ayon kay Attorney Sison, tungkulin ng impeachment court na timbangin ang mga ebidensya at alamin kung sapat ba ang mga ito para patunayan ang mga paratang laban sa Vice Presidente. Ipinaalala ng depensa na inihalal si VP Duterte ng mahigit 32 milyong mga Pilipino, kaya naman ang anumang pagtatangka na alisin siya sa pwesto ay dapat na dumaan sa makatarungan at konstitusyonal na proseso. Kinwestiyon din ni Attorney Sison ang umano'y mini-trial ng House Committee on Justice bago umabot sa Senado ang kaso. Ayon kay Sison, mistulang nakabuo na umano ng naratibo laban sa Vice Presidente bago pa man magsimula ang paglilitis. The lead prosecutor in this case described as a mini trial, which, as we all had witnessed, became a vast fishing expedition of alleged evidence that were not even part of the impeachment complaints under its consideration and which the respondent accused was made to answer. Kaugnay naman ang issue ng confidential funds, sinabi ng depensa na ang mga findings ng Commission on Audit ay hindi pa pinal dahil mayroon pang mga natitirang legal remedies si VP Sara. Iginit din itong walang pinal na paghatol na nagsasabing nagkaroon ng maling paggamit ng confidential funds. That nothing in the notice of disallowance or COA decision states any findings of supposed misuse of confidential funds as confirmed by Attorney Gloria Camora when she was asked on this point during the committee hearing on April 14, 2026. Sa huli, iginiit ng depensa na nasa prosekusyon ang obligasyong patunayan ng lahat ng paratang laban kay Vice President Duterte. Binigyan din itong nananatili ang presumption of innocence. Hataw Balita ngayon. Kuntento ang kampo ng depensa ni Vice President Sara Duterte sa naging takbo ng unang araw ng impeachment trial. Ayon sa defense team, normal lamang ang palitan ng argumento sa pagitan nila at ng prosecution at handa na rin silang humarap sa susunod na yugto ng paglilitis. May humahataw na balita si Evan Alvarez. Maayos at smooth. Yan ang naging pagtataya ng defense team sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado kahapon. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng depensa, pinaghandaan at maayos na nailatag ang opening statement ng kanilang kampo sa pamamagitan ng lead counsel na si Attorney Sheila Sison. Inaasahan na rin anya ang pagtatalo ng magkabilang panig dahil bahagi ito ng proseso ng paglilitis. Isa sa napagtalunan ang hiling ng prosekusyon na i-arraign o basahan na ng sakdal si Vice President Sara Duterte sa unang araw pa lamang ng paglilitis, bagay na hindi pinagbigyan ng Senate Impeachment Court.
I'm sure yun ang mga napansin nyo, may arguments from both sides. But again, that's normal. Talaga namang inaasahan na magkakaroon ng mga ganyang opposing views, no, ang bawat panig. But so far, I think it was a good first day for everyone. Sa kabila nito, tumanggi ang defense team na magbilangan ng puntos. Ayon kay Attorney Poa, ang mahalaga ay maipresenta nila ang kanilang panig at maipagtanggol ang kanilang kliyente. Samantala, para sa ikalawang araw ng impeachment trial ngayong araw, handa na rin silang harapin ang mga testigong ipipresenta ng prosekusyon. 2 opisyal ng National Bureau of Investigation ang nabanggit para sa pagdinig ngayong July 7 at sa darating na July 8 na si Attorney Jeremy Lotok, Regional Director ng NBI, at si John Mark Calilung, Senior NBI Agent. Sa katunayan anya, para sa defense, maaari na rin umano silang magsimula kahapon, ngunit wala naman umanong kaso kahit na ipagpaliban ito. Yung magko-cross-examine, handa na rin. No? So lahat yan, ay, talagang nakahanda kami for presentation of evidence ng prosecution. Dagdag pa nila, nasa prosecution din ang pasya ng pagkakasunod-sunod ng pagtalakay ng mga articles of impeachment. Sa ngayon, hindi rin muna isiniwalat ng depensa kung pinayuhan ba nila si Vice President Sara Duterte na personal na dumalo sa mga susunod na pagdinig dahil saklaw ito ng attorney-client privilege. Tumanggi na rin si Poa na idetalye pa ang mga merito ng mga kaso sa publiko upang mapanatili ang integridad ng paglilitis. So this is all preliminary, so to speak. So siguro makikita naman natin, hindi naman malilimit sa mga ganyan lang na statements ang buong trial. So makikita na lang natin siguro pag naglatagan na tayo ng ebidensya kung totoo, hindi totoo yung mga aligasyon laban sa Vice President. Sa usapin naman ng pag-upo ni Senator Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court, tumanggi na si Poa na magbigay ng karagdagang komento bilang paggalang sa mga senator judge. Wala rin umanong issue sa depensa na ibalik na ang kahong may tax records ni VP Sara at Attorney Man Scorpio sa Bureau of Internal Revenue. Sa kabila ng mga naging argumento sa unang araw ng trial, nananatiling kumpiyansa ang kampo ng depensa at handang humarap sa paggulong ng paglilitis sa Senado. Evan Alvarez humahataw sa Balita Ngayon. Tinanggihan ng Senate Impeachment Court ang mosyon ng House Prosecution na basahin ang Articles of Impeachment kahapon at isailalim sa arraignment si Vice President Sara Duterte. Iginiit ng prosekusyon na dapat nang basahin ang mga sakdal alinsunod sa rules ng Impeachment Court. Under Rule 21, Your Honor, the trial of all the articles of impeachment shall be completed before the senators vote on the final question of whether or not the impeachment is sustained. It is gleaned from this rules, Your Honor, that the senators will be voting on a per article basis, Your Honor. And that is why it is the humble submission of the prosecution that there should be reading of the article and entry of the particular plea per article, Your Honor. Tutol naman ang depensa at sinabing nakapaghain na si BP Duterte ng kanyang sagot at pinapayagan din siyang kumatawan sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. There is also nothing in Rule 9 that requires the reading of a 23-page articles of impeachment, which will be a waste of judicial time. At any rate, Your Honor, given that the respondent is represented by her counsel today, and this is consistent, her appearance is consistent with the notice given and in accordance with the rules on rules of procedure of this court, then we can enter her plea on her behalf. Pinanindigan ni Presiding Officer Francis Chis Escudero ang depensa at sinabing hindi na kailangan ang arraignment sa yugtong ito ng paglilitis. Ayon kay Senator Escudero, maaari lamang magtala ng not guilty plea kung nabigong maghain ng sagot o hindi humarap ang respondent. Read and spread into the records when it was referred by the Senate to the Committee on Justice for the proper issuance of summons. And a plea of not guilty will only be entered in accordance with our rules in behalf of the Vice President if
she does not file an answer. But in this case, she has filed an answer, and in fact has appeared through counsel. Insofar as the reading of the articles of impeachment is concerned, it will be done at the final resolution of this case when it is put to a vote by the senator judges, where each article of impeachment will be read before a vote shall be taken thereon. Sinabi naman ng House Prosecution na handa pa rin silang ilatag ang kanilang mga ebidensya at mga testigo anuman ang maging desisyon ng depensa sa pagdalo ng Vice Presidente. Inaasahang uunahing talakayin ng prosekusyon sa mga susunod na araw ng paglilitis ang Article of Impeachment ukol sa grave threats at inciting to sedition. Hataw Balita Ngayon. Matapos naman ipasa uli ng Senate Impeachment Court ang kahong naglalaman ng tax records ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Mans Carpio. May panibagong kahilingan ng House Prosecution Team kaugnay nito. Samantala, itinuturing naman ng prosekusyon na tagumpay ang pag-uumpisa ng impeachment trial kay Vice President Duterte. May hataw na balita si Rosalie Cos. Hindi maituturing na pagkatalo ng House Prosecution Team ang desisyon ng Senate Impeachment Court na isauli sa Bureau of Internal Revenue o BIR ang kahon na naglalaman ng umano'y tax records ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Carpio. Ginawa ang desisyon sa unang araw ng paglilitis sa Vice Presidente. Insofar as the BIR box is concerned, this box was turned over to the Senate as part of the documents including the articles of impeachment. However, the court is not yet in custodia lehis of this box, given that there is no lawful order issued by the court for this box to be turned over to the Senate. More so that it is not yet offered in evidence, not even as of yet marked. This is only the first day of the trial at yung mga napag-usapan ay mga preliminary matters pa lang. Ang importante at ang panawagan natin sa lahat ay tingnan natin at suriin natin yung ebidensya na mailalatag sa mga darating pa na araw at linggo. No. Yes, totoo, binalik ang BIR box. But this does not mean na nawala na yung evidentiary value nitong ebidensyang ito. Because at the proper time, ibabalik po ito, i-offer po ulit ito ng ating prosecution at hopefully the court will admit this. Inihayag naman ng House Lead Prosecutor na nagsumite na sila ng panibagong mosyon sa impeachment court para maipasapina hindi lang ang tax records, kundi ang iba pang mahalagang dokumento sa BIR ng mag-asawang Duterte at mga kumpanyang iniuugnay sa kanila. About the BIR box, we likewise understand the position of the impeachment court. Nevertheless, we filed a new request for issuance of subpoena, and that pertains to an expanded list of documents of the BIR, not only the ITR, which we believe are contained in the documents because that sealed BIR box was submitted to us in the HREP because of our issuance of subpoena of income tax returns. No? Samantala, itinuturing naman ng prosekusyon na tagumpay ang pag-uumpisa ng impeachment trial kay VP Duterte. Ito ay dahil sa wakas, mailalatag na ang mga ebidensya at testigo kaugnay ng matitinding aligasyon laban sa pangalawang Pangulo. As a matter of fact, we are very much happy because impeachment is happening now. The impeachment trial is happening now. That is the most important part of what happened. We were able to witness na nangyayari na kung ano ang mandato ng Constitution. And we claim that as a victory for the prosecution because the trial is happening already. Para sa araw na ito, pangungunahan naman ni House Prosecution Panel Member at Iloilo Representative Lawrence Defensor ang pagpresenta ng mga ebidensya at testigo laban kay VP Duterte sa Article of Impeachment na grave threats at inciting to sedition. Rosalie Cos, humahataw sa balita ngayon.
Sa pagbubukas ng Senate Impeachment Court para sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, mainit na pinagdebatehan kung sino ang dapat mamuno sa paglilitis. Ayon kay Senator Judge Alan Peter Cayetano, malinaw sa konstitusyon na ang nakaupo na Senate President ang dapat maging presiding officer. Iginit naman ng mayorya na naamyendahan na ang mga alituntunin ng impeachment court at dumaan ito sa tamang proseso dahil dito nauwi sa botohan ng usapin upang mapagpasyahan kung sino ang mamumuno sa pagdinig. Sa huli sa botong 12 pabor at 8 tutol, nahalal si Senator Francis Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. The official count is 12 in favor, 8 against. The majority, those who are in favor, has it. So President, The court resolves to elect Senator Cheese Escudero as presiding officer of the impeachment court. The duly elected presiding officer shall, under the same oath taken on May 18, 2026, immediately assume and exercise all powers, functions, duties, and prerogatives pertaining to or vested in a person presiding over the impeachment trial under the rules of procedure on impeachment trials, as amended, and shall give full effect to the powers inherent to the courts under Rule 135, Section 5 of the Rules of the Court. Hataw Balita ngayon. Nanindigan si Senator Judge Francis Cheese Escudero na mananatiling 16 na boto ang kailangan upang mahatulang nagkasala si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ito ang nilinaw niya sa kanyang unang pahayag matapos mahalal bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Senator Escudero, malinaw sa 1987 Constitution na kailangan ang pagsang-ayon ng 2/3 ng lahat ng 24 na miyembro ng Senado o hindi bababa sa 16 na boto para sa hatol ng conviction. Giit niya ito ang umiiral na batas na dapat sundin ng lahat ng senator judges, anuman ang kanilang personal na pananaw. Sinabi rin niya na maaaring dumulog sa Korte Suprema ang mga hindi sumasang-ayon sa kanyang pasya upang questionin ito. The Constitution provides that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all the members of the Senate. With 24 members of the Senate, a literal interpretation of this means that conviction requires the affirmative vote of at least 16 senator judges. This is the prevailing law today. Whether we agree with it or not, we must abide by it. Inaasahang tatagal ng humigit kumulang 72 araw ang impeachment trial na maaaring umabot hanggang sa unang bahagi ng 2027. Hataw Balita ngayon. 21 senator judges lamang ang present sa unang araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Gayunman, binigyan diin ni Presiding Senator Judge Francis Cheese Escudero na kailangan pa rin ng 2/3 vote o hindi bababa sa 16 na senador upang mapatunayang nagkasala ang opisyal na nililitis. May humahataw na balita si Jed Naresina. Iminungkahi ni Senator Judge Alan Peter Cayetano sa unang araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte na kung maaari ay sumulat ang Senado sa Sandigan Bayan upang hilingin na payagang makadalo at makasubaybay sa impeachment trial sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada na kasalukuyang nasa ilalim ng kustodiya ng batas. Since we already stated as a court that we will take literally Section 3, subparagraph 6 of Article 11 of the 1987 Constitution that no person shall be convicted without the concurrence of 2/3 of all members of the Senate. May I ask the members of this court through the presiding justice to consider, not today, I have a proposal, but not today, but to consider communication with the Sandigan Bayan for the
attendance of Senator Dante Marcoleta and Senator Jinggoy Estrada. So we want them to be able to participate and observe the witnesses as senator judges here. Sa kanyang manifestation, iginiit ni Senator Judge Cayetano na dahil kailangan ng 2/3 na boto para sa conviction, ang hindi pagboto ng dalawang senador ay otomatikong bibilangin bilang boto para sa acquittal. So I'd like to formally ask, Mr. President, that this court consider that. I will submit whether you'd rather have a caucus or a in-camera discussion, or if you want us all to submit our legal opinion. I wouldn't also mind the prosecution and defense weighing in. But considering that if they do not attend and they are here, Mr. President, considering that if they do not attend at all and cannot vote, their vote will be equal to a acquittal. And as we said from the start, we want a fair and we want justice. Sinang-ayunan naman ni Senator Judge Raffy Tulfo ang naging manifestation ng kapwa niya senador. Ayon kay Senator Raffy, mas mainam sana kung mapapayagan ang dalawang senador na makapag-monitor ng impeachment trial kahit sa pamamagitan ng TV monitor. Sa kabila ng mga ito, tiniyak naman ni Presiding Senator Judge Francis Cheese Escudero na kukonsultahin niya ang senator judges ukol sa usaping nabanggit. The Chair notes the comments and requests of Senator Judge Cayetano and will consult the Senator judges regarding this matter and shall coordinate with his office with respect to his requests pertaining to Senators Jinggoy Estrada and Senator Marcoleta, including whether or not we will enlist the comment on and position of the parties to this case. So ordered. Nauna nang ipinaliwanag ni Senator Escudero ang rules on conviction kung saan binigyang diin niya na kailangan ng 2/3 vote o hindi bababa sa 16 na senador para mapatunayang nagkasala ang opisyal na nililitis. Jedne Resina, humahataw sa balita ngayon. Inihayag ni Senate President Sherwin Gatchalian na siya ang nagbukas ng ideya sa kanyang mga kasamahan sa Senado hinggil sa paghalal kay Senator Francis Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opisyal na pahayag ng Senate President, sinabi nito na ginawa niya ang naturang desisyon upang kapwa niya matutukan ang impeachment trial maging ang iba pang constitutional mandate o trabaho ng Senado. Kabilang na dito ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, deliberasyon ng panukalang 2027 National Budget at iba pang mga pagdinig gaya ng issue sa flood control at karahasan sa mga paaralan. Ayon kay SP Gatchalian, si Senator Escudero ang siyang magpipreside sa day-to-day conduct ng impeachment trial, habang mananatili naman sa kanya ang full supervision sa impeachment court at titiyakin na naisasagawa ito ng naaayon sa konstitusyon, Senate rules at due process. Sa huli, sinabi ni SP Gatchalian na nais niyang tiyakin sa taong bayan na hindi ito nangangahulugan ng kanyang pagbaliwala sa impeachment trial, kundi pinakikita lamang nito ang kanyang determinasyon na bigyan ng buong pansin ang kapwa paglilitis at iba pang tungkulin na nakaatang sa Senado. Hataw Balita ngayon. Bagaman hindi maaring obligahin si Vice President Sara Duterte na dumalo sa impeachment trial, ayon sa mga abogado, naniniwala si House Prosecution Panel Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na pagtalikod sa pananagutan ang hindi pagdalo sa trial ng Vice Presidente. Pagpapakita rin anya ito ng kawalan ng pagkilala ni BP Sara sa proseso ng paglilitis. Iba na ho yun. So if she doesn't appear, then it speaks of the level of respect that she would want to convey to the Senate impeachment. Naniniwala naman ang iba pang miyembro ng House Prosecution Team na estratehiya na ng kampo ng Vice Presidente ang hindi nito pagdalo sa mismong trial. That is her prerogative. Kapag hindi siya umattend, kapag walang counsel, kapag walang answer, the trial will simply proceed and they will enter a plea of not guilty.
Well, he actually has the discretion not to appear, pero it doesn't sit well. It doesn't look right. Diskarte nila yan eh. So, it's up to them. Hataw Balita ngayon. Nagsimula na kahapon July 6 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, ipinaliwanag ng Senate Impeachment Court kung dapat magdumalong personal ang pangalawang Pangulo sa nasabing paglilitis. May humahataw na balita si Jed Neresina. Hindi obligadong dumalo ng personal si Vice President Sara Duterte sa nagpapatuloy na impeachment trial niya sa Senado. Ayon sa tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na si Attorney Reggie Tongol, sapat na ang presensya ng kanyang mga abogado na kumakatawan sa kanyang depensa. Nilinaw kahapon ng Senate Impeachment Court na walang legal na obligasyon ng pangalawang Pangulo na pisikal na humarap sa Senado para sa kanyang paglilitis. Paliwanag ni Attorney Tongol, karapatan ito ng Vice-Presidente base sa konstitusyon, kaya naman hindi siya maaaring piliting dumalo. Tama po. Cannot be compelled to attend. One, because meron po siyang right against self-incrimination under the Constitution. Hindi rin po siya kinakailangang pumunta naman kasi wala namang pangangailangan sa pagpunta niya dahil nare-representa na po siya ng kanyang mga abogado. At yung depensa niya ay nare-representa na rin nung answer niya po na final. Dagdag pa ni Attorney Tongol, diskresyon na ni Vice President Duterte kung nais niyang magpakitang personal sa mga susunod na pagdinig ng impeachment court. Yeah, it's up to her po. Wala pong magagawa ang sino man para pilitin siyang pumunta. Kaugnay nito na una nang sinabi ng defense team ni VP Sara Duterte na kung kakailanganin ng pagkakataon ay doon pa lamang nila tutukuyin kung magpapakita ang pangalawang Pangulo ng personal sa trial. Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon. Nagtipon-tipon sa labas ng Senado kahapon ang ilang mga grupong sumusuporta sa isinasagawang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bagyang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan kahapon sa pagitan ng mga rallyista at mga pulis. Subalit kalaunan ay pinayagan din sila na makalipat o makalapit sa labas ng Senado. Ayon sa Presidente ng Makabayan na si Liza Masa, sapat ang mga batayan ng Articles of Impeachment para mapatalsik sa pwesto si BP Duterte. Ang lahat po ng ito, napakatibay ang batayan. Napakatibay ang batayan para i-convict si Sara Duterte. Ano ang sigaw natin ngayon? Convict! 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 Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong Martes, patuloy na nakaalerto ang puwersa ng mga pulis na nagbabantay sa lugar, lalo't inaasahan din ang posibilidad na mag-rally ang mga pro-BP Sara. Kaugnay nito, mananatiling nakasara sa mga motorista ang bahagi ng Jokno Boulevard habang may mga nakalatag pa rin na razor wires sa lugar bilang pangharang sakaling magkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga protester. Of course, that will be necessary, especially kung magkaroon po ng tension or agitation. We have to deploy those barriers. At sa ganun, makabawas din po tayo sa nakababad po na kapulisan po natin. Kasama rin sa mahigpit na binabantayan ng PNP ang labas ng Sandigan Bayan kasunod ng pagkakaaresto kay Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa kasong plunder na kinakaharap nito. Ligtas nang nakauwi ng Pilipinas kahapon July 6 ang tatlong nalalabing Filipino seafarers ng MV Epaminondas. Sakay ng Qatar Airways, dumating sila kahapon sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport at sinalubong ng kanilang mga pamilya at opisyal ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration.
April 22, 2026 nang masangkot ang MV Epaminondas sa isang security incident habang naglalayag sa may Strait of Hormuz. Samantala, ligtas na rin nakauwi ng Pilipinas ang 14 na inabandonang Filipino crew members ng Somali flag cargo vessel na MV Afada. Sa kanilang pagbabalik sa Pilipinas, winelcome sila ng mga kawani ng DMW at OWA at pinagkalooban ng financial assistance, temporary hotel accommodation at transportation support. Sa ilalim din ng mga ito sa psychosocial counseling sa accredited hospital ng DOH habang aasistihan rin sila ng DMW upang mahabol ang kanilang claims, mga hindi nabayarang sweldo at iba pang benepisyo. Ayon sa mga otoridad, nasagip ang 14 na Pilipinong tripulante na nadiskubring naninirahan sa abandonadong barko nang walang kuryente, walang tubig na maiinom at sapat na pagkain. Sinasabing inabandona ng may-ari ang barko matapos itong ideklara na unfit to sail dahil sa problema sa makina nito. Hataw Balita ngayon. Samantala, nakauwi na rin ng Pilipinas ang isang abandonadong batang lalaki na nasa ilalim ng pangangalaga ng isang foundation sa Jordan. Kasama nitong bumiyahe patungo ng Pilipinas ang opisyal ng Migrant Workers Office at Philippine Embassy in Jordan. Na-turn over na ang bata sa Department of Social Welfare and Development kung saan siya bibigyan ng tamang pangangalaga at protection assistance. August 2025 nang madiskubre ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak ang sitwasyon ng nasabing bata at agad na ipinag-utos ang pagpapauwi nito sa Pilipinas. Hataw Balita ngayon. At para po sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula naman sa Maryland, USA. James Bontuyan, magandang umaga. Global News. Magandang umaga sa iyo, Annie, at good morning sa ating mga kasambahay. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nagdulot ng malawakang pinsala ang Super Typhoon Bavi matapos itong maglandfall sa isla ng Rota sa Northern Mariana Islands. Umabot sa halos 290 kilometers per hour ang lakas ng hangin habang nakaranas naman ang mga residente ng baha at pagkawala ng kuryente at komunikasyon. Ayon sa mga lokal na otoridad, maraming bahay, puno, linya ng kuryente at mga kalsada ang napinsala dahil sa bagyo. Tinamaan din ng malalakas na hangin ang Guam, Tinian at Saipan kung saan nagkaroon ng pagbaha at pagkakasara ng ilang kalsada. Wala pang natatanggap na ulat ang mga otoridad kung may nasawi o nasugatan dahil sa pananalasa ng bagyo, bagamat patuloy pa ang pagsusuri sa lawak ng pinsala nito. Hataw Balita ngayon. Nakatutok na ngayon ang mga otoridad sa Venezuela sa pagkilala o pag-alam ng pagkakakilanlan ng mga nasawi sa magkasunod na malalakas na lindol na naranasan ng bansa halos 2 linggo na ang nakalilipas. Sa dami ng mga nasawi sa lindol, ilan sa mga ito ang kinailangan ng ilibing kahit na hindi pa natutukoy ang kanilang pagkakakilanlan. May hatol na balita si Tito Paz. Mahigit 150 hindi pa nakikilalang biktima ang inilibing sa La Esperanza Cemetery sa La Guaira, isa sa mga lugar na pinakamatinding tinamaan ng magkasunod na lindol noong June 24. Bawat biktima ay inilagay sa magkakahiwalay na libingan. Ayon sa mga otoridad, bago ilibing ang isang biktima, kinukunan muna ito ng litrato at itinatala ang lahat ng mahalagang impormasyon. Pagkatapos nito, binibigyan ng bawat bangkay ng natatanging code upang madali itong matunton kapag may kamag-anak na makakapagkumpirma ng kanilang pagkakakilanlan. Los no identificados y los identificados. Ellos están numeralizados por parcela y también por el código que arroja el Senamec
para que aquellos que no están identificados, a través del retrato, de las fotografías que le han realizado, pueda venir cualquier familiar y lo pueda identificar y saben cuál parcela le asignaron por el código que les sugirieron. Sa dami ng mga biktimang nasawi sa lindol, nahihirapan na ang mga pampublikong sementeryo na i-accommodate ang mga pamilya ng mga nasawi. Sa Caracas, tuloy-tuloy ang operasyon ng 2 crematorium ng nag-iisang public cemetery habang umaabot sa 60 hanggang 70 ang inililibing bawat araw. Ipinag-utos ni Venezuela Interim President Delcy Rodriguez na tiyaking magkakaroon ng pagkakakilanlan ng mga biktima bago ito ilibing. Y le di la orden al vicepresidente sectorial. Lo primero, reconocimiento por huella. Reconocimiento por huella. En los casos donde, y fotografía, en los casos donde no ha sido posible, vamos a la dentadura forense. Tenemos todos los médicos forenses en esa labor que ha permitido que cada cadáver tenga un expediente que les permita su reconocimiento. Gayunman, dahil sa dami ng mga biktima, natatambakan na ng trabaho ang mga forensic team kaya may mga bangkay nang naililibing bago pa tuluyang makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan. Una nang ginawang pansamantalang morgue ang La Guaira Port kung saan patuloy ang pagpoproseso, pagdodokumento at pagkilala sa mga biktima. Patuloy namang umaasa ang mga naiwang survivor na may matatanggap silang magandang balita tungkol sa kanilang mga mahal sa buhay. Ahora nos ha quedado trabajar en función de brindarle un poquito de alivio a la familia que han estado esperando a sus seres queridos y que solamente quieren saber aunque sea de que están allí, pues, y que nosotros se los vamos a entregar a sus deudos para que ellos puedan luego darle la última despedida. Samantala, dahil sa pinsalang tinamo ng bansa, kasunod ng magkasunod na lindol halos 2 linggo na ang nakararaan, inatasan na ni Interim President Delcy Rodriguez ang Ministry of Defense na bumuo ng isang Special Emergency Task Unit na tutugon sa mga malalaking kalamidad tulad ng lindol. Yo por eso le he dado la orden al Ministerio de la Defensa de crear una unidad de tarea especial para atender emergencias ante desastres de esta naturaleza que llevará por nombre Gran Mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Sa huling tala ng mga otoridad, umaabot na sa 3,342 ang kumpirmadong nasawi. Mahigit 16,700 ang nasugatan at tinatayang umaabot pa sa 50,000 ang hindi pa natutunton matapos ang mapaminsalang magkasunod na lindol sa Venezuela. Tito Paz, humahataw sa balita ngayon. Libo-libong residente ang napilitang lumikas habang patuloy na nilalamon ng malalakas na wildfire ang ilang bahagi ng Southern Europe. Mahigit 20,000 hektarya ng kagubatan at lupain ang nasunog sa Portugal, Spain, France, Greece at iba pang bansa habang umaabot sa 43 degrees Celsius ang init sa ilang lugar. Sa France, higit 10,000 residente na ang inilikas malapit sa Pyrenees matapos lumapit ang apoy sa mga bahay. Sa Greece at Spain, patuloy ring nakikipaglaban ang mga bumbero sa mga sunog na sumira sa mga kagubatan at nagdulot ng paglikas sa mga residente. Mas pinalalap ng climate change ang matinding init at paglaganap ng mga wildfire sa rehiyon. Nagbabala naman ang mga otoridad na posibleng magpatuloy ang matinding init at mataas na panganib ng mga wildfire hanggang sa mga susunod na araw. Hataw Balita ngayon. Muling nakaranas ng malawakang pag-atake ang kabisera ng Ukraine na Kyiv matapos pakawalan ng Russia ang dose-dosenang missile at daan-daang drone na ikinasawi ng higit sa 20 individual. Nanawagan naman si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Estados Unidos at mga kaalyado nito na madaliin ang pagpapadala ng karagdagang Patriot missiles dahil sa lumalalang kakulangan ng interceptor missiles ng Ukraine. May hatod na balita si Jack De Ocampo.
Isa na namang magdamag na pag-atake ang naranasan ng Kyiv matapos magpakawala ang Russia ng 68 missiles at 351 attack drones. Bagamat napabagsak ng Ukrainian Air Defense ang maraming cruise missiles at drones, wala ni isa man sa 23 ballistic missiles ang napigilan dahil sa matinding kakulangan ng interceptor missiles. Ayon sa Ukrainian Air Force, ang US-made Patriot system lamang ang may kakayahang humarang sa mga ballistic missiles ng Russia. Що показник низький, навіть я кажу, що розуміло, що збивати балістику треба мати чим до систем достатньо, потрібно постійне постачання ракет, про що ми з вами говоримо з ефіру в ефір, саме наголошуючи на цьому. Очевидь, росіяни використовують той фактор, що є певний серйозний дефіцит, скажімо так, в Україні, є серйозний дефіцит у світі ракет перехоплюючих, як ПАК-2, так ПАК-3, і тому більше зосереджуються на ударах балістики. Subalit patuloy na nababawasan ang supply ng mga missile nito habang lumalakas ang mga pag-atake ng Moscow. Треба шукати ракети для ППО, додаткові системи, особливо проти балістики. В ракети для Петріотів – це пріоритет. І, звісно, ми розуміємо, що політичної волі Сполучених Штатів Америки точно вистачило би, щоб дефіцит Петріотів заповнити. Але поки що недостатньо такої підтримки. Dahil sa mga pag-atake, hindi bababa sa 22 ang nasawi sa Kyiv at mga karatig lugar habang halos 100 ang nasugatan. 3 residential building ang bahagyang gumuho at patuloy ang search and rescue operations para sa mga pinaniniwalaang natabunan ng mga guho. Nakatakdang dalhin ni Zelensky ang isyu ng kakulangan ng air defense sa NATO summit sa Ankara, Turkey ngayong Martes. Umaasa siyang magbubunga ito ng konkretong suporta mula sa Estados Unidos at mga bansa sa Europa. Будь-яке зволікання з ракетами для нашої ППО, з ракетами для Петріотів – це втрата життів. Це спонукає Росію воювати далі. Світ має необхідну кількість і якість ППО. Потрібні ваші рішення, щоб був реальний захист життя в Україні. Samantala, nagbabala rin si Zelensky na may nakukuha na silang impormasyong naghahanda ang Russia ng panibago na namang malakihang pag-atake. Nanawagan siya sa mga mamamayan na sumunod sa mga air raid warning habang pinalalakas ng pamahalaan ang mga hakbang para sa seguridad ng bansa. Знов дані розвідки про те, що росіяни готують новий масований удар. Росія хоче додати зла і вбити людей. Будь ласка, бережіть себе. Зважайте на сигнали повітряної тривоги. Tuloy-tuloy pa ang search and rescue operation sa Kyiv habang pinangangambahan ng mga otoridad na posible pang tumaas ang bilang ng mga nasawi. Jack De Ocampo, humahataw sa balita ngayon. Naglunsad ang China ng isang missile test sa Pacific Ocean gamit ang isang nuclear-powered submarine na nagdulot ng pag-aalala sa ilang bansa sa rehiyon. Giit ng China, bahagi lamang ito ng taunang military training ng bansa at hindi nakatuon laban sa anumang bansa o target. Narito ang hataw na balita. Kinandina ng Australia, New Zealand at Japan ang paglulunsad ng China ng isang strategic missile sa nuclear-powered submarine patungo sa Pacific Ocean. Ayon sa mga nasabing bansa, nagdudulot ito ng pangamba sa kapayapaan at seguridad ng rehiyon. Sa isang pahayag, sinabi ni New Zealand Foreign Minister Winston Peters na hindi katanggap-tanggap ang paggamit sa South Pacific bilang lugar ng missile testing. Giit nito, hindi dapat maging entablado ang rehiyon para sa kompetisyong militar ng mga malalaking bansa, lalo't ang missile ay pinakawalan sa loob ng South Pacific Nuclear Free Zone. Nagpahayag din ang Japan ng matinding pag-aalala sa lumalawak na aktibidad militar ng China. Nanawagan din ng Tokyo sa Beijing na muling pag-isipan ang pagsasagawa ng mga ballistic missile test sa rehiyon. Ayon naman sa Australia, bagamat nabigyan sila ng paunang abiso ng China, nananatili pa rin nakakabahala ang sitwasyon para sa rehiyon lalo't kasabay ito ng patuloy na pagpapalakas ng kakayahang militar ng Beijing. Nangyari ang missile test kasabay ng paglagda ng Australia at Fiji sa isang bagong kasunduan sa depensa. Pagtatanggol naman ng China, naabisuhan nila ang mga kinauukulang bansa bago isinagawa ang missile test. Giit nito,
ligtas, profesional at alinsunod sa international law ang kabuuang proseso ang isinagawang launching. 国家和目标事先已经向有关国家做了通报，符合国际法和国际惯例。有关的发射活动始终保持安全、规范和专业操作，希望有关国家不要过度解读。 Paliwanag pa nito, ang hakbang ay isa lamang sa mga nakaplanong aktibidad sa kanilang taunang military training. Binigyan din ng China na hindi ito nakatuon laban sa anumang bansa o tiyak na target. 我可以告诉你的是，这是中方年度军事训练的例行性安排，符合国际法和国际惯例，不针对任何特定国家和目标。 Suportado naman ng Russia ang ginawang missile test ng China. Ayon sa Kremlin, may karapatan ng Beijing na paunlarin ang sarili nitong kakayahang militar. Суверенное право Китая испытывать свои ракеты, заниматься военным строительством. Китай не угрожает никакому государству в регионе, не угрожает никому в мире. И Китай является нашим большим союзником и партнером, стратегическим партнером. Что касается наших совместных учений, они тоже не направлены ни против кого, ни против одного государства региона. И все должны из этого исходить. Напротив, собственно, сотрудничество в такой важной и ответственной области между Россией и Китаем – это очень важный фактор, который способствует предсказуемости и безопасности в регионе. Nakatakdang magsagawa ang Beijing at Moscow ng kanilang taunang joint military exercise sa Qingdao, isang mahalagang military port sa silangan ng China. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Inarang ng mga fighter jets ng United Kingdom ang isang Russian Maritime Patrol aircraft matapos itong umanong paulit-ulit na lumapit sa isang NATO carrier strike group sa Norwegian Sea. Ayon sa UK Ministry of Defense, lumipad ng masyadong mababa at malapit sa HMS Prince of Wales ang Russian aircraft at pinaghihinalaang naghulog pa ng mga sonobuoy na ginagamit na or sa pagtukoy ng mga submarine. Sinubukan umanong makipag-ugnayan ng mga puwersa ng Britanya sa Russian aircraft, ngunit hindi ito tumugon kaya iniskortan ito palayo ng dalawang F-35 fighter jets. Tinawag naman ng UK Ministry of Defense na hindi ligtas at hindi profesional ang naging aksyon ng Russia sa Norwegian Sea. Hataw Balita ngayon! Nagkasundo ang 7 bansa sa ilalim ng OPEC Plus na muling itaas ang kanilang produksyon ng langis simula sa susunod na buwan. Ginawa ang hakbang matapos ang unti-unting pagbabalik sa normal ng pagbiyahe ng mga oil tanker sa Strait of Hormuz, kasunod ng pagluluwag ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa OPEC Plus, magdaragdag ang mga kasaping bansa ng pangsamantalang o pinagsamang 188,000 barrels ng langis bawat araw. Inaasahan namang mas lalakas pa ang oil supply sa mga susunod na buwan habang tuluyan ng naibabalik ang operasyon sa mga ruta ng paghahatid ng langis. Dahil dito, posibleng bumaba ang presyo ng langis sa inaharap kasabay ang pagtaas ng produksyon at pagdami ng supply sa international market. Hataw Balita ngayon! At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Magandang araw po sa ating lahat. National News. Sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan, naaresto na ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang isa pang akusado sa kasong plunder laban kay Senador Rodante Marcoleta na si Aristotel Biray. Nauna nang napasa ilalim sa kustodiya ng Philippine National Police si Senator Marcoleta matapos itong magtungo sa Sandigan Bayan para maghain ng motion upang ipagpaliban ang pag-aresto sa kanya. Ngunit hindi ito pinagbigyan ng Sandigan Bayan dahil nauna nang naipalabas ang warrant of arrest laban sa senador matapos makitaan ng probable cause ng anti-graft court.
Si Senator Marcoleta ay kinasuhan ng non-bailable na plunder kaugnay ng umano'y hindi idineklarang 75 million pesos na donasyon sa kanyang kampanya noong 2025. Naaresto na rin ang dating kongresistang si Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espirito na kapwa niya kasama sa kaso. Giit ni Senator Marcoleta, haharapin niya ang mga paratang at rerespetuhin ang proseso ng batas habang patuloy namang kinokontesta ng kanyang mga abogado ang kaso. Kaya lang kailangan dumaan sa proseso. At nauna na nag-determine na nga yung probable cause, kaya nag-issue na po sila ng warrant of arrest. Yung pagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sang-ayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Hataw Balita ngayon! Hindi muna ibinalik sa Sandigan Bayan para sa return ng warrant si Senator Rodante Marcoleta. Ito'y kahit natapos na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang booking procedures nito. Sa halip, dinala ito ng CIDG sa PNP General Hospital matapos dumaing ng pananakit ng dibdib. Si Leia Ilagan, humahataw. Sasailalim sa masusing pagsusuri ng mga doktor sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta bago dalhin sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Ito ang tiniyak ni Department of the Interior and Local Government Secretary John V. Rimulya. Ayon kay Secretary Rimulya, sa edad ni Marcoleta na 72 anyos, kailangang maayos ang kondisyon nito bago dalhin sa custodial facility. 72 na po si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure at heartbeat at iba kukunin sa kanya. Marami po siyang test sa pagdadaanan, tutulad ng ECG at iba pa para sigurado ang kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yon, but hopefully within the next 2 days tapos na lahat ang kanyang examinations para sa full health na i-report namin sa Sandigan Bayan na maaari na siyang pwedeng ilagay. Kahapon, habang isinasailalim sa booking procedure si Marcoleta, dumaing ito ng pananakit ng dibdib dahilan para dalhin ito sa PNP-GH. Nagreklamo si Senator Marcoleta ng chest pain and mataas yung BP niya. That's why dinala muna namin sa ospital. After ng medical niya, whatever na sasabihin ng mga doktor ng PNP, we will transmit it also kay Sandigan. Gano'ng kataas daw ang BP niya? 150 something. Samantala, dinala na sa Quezon City Jail sa Payatas ang mga co-accused ni Senator Marcoleta na sina dating Congressman Mike Defensor at Joseph Espirito base sa commitment order ng Sandigan Bayan. Habang naaresto rin kagabi ang isa pang akusado na si Aristotel Viray. Leia Ilagan, humahataw sa balita ngayon. Naglabas ng pahayag ang Sandigan Bayan hinggil sa warrant of arrest na inisyu laban kay Senator Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa na nahaharap sa kasong plunder. Iginit ng korte na ang lahat ng magiging desisyon ay ibabatay lamang sa konstitusyon at mga ebidensyang ihaharap ng magkabilang panig. May hataw na balita si Ryan Lacanlale. Nagsalita sa publiko sa pambihirang pagkakataon si Associate Justice Carl Miranda ng 3rd Division ng Sandigan Bayan upang linawin ang paninindigan ng hukuman sa gitna ng matinding interes ng publiko sa kasong plunder na kinakaharap nila Senator Rodante Marcoleta, dating kongresista na si Mike Defensor at dalawa pang kapwa nila mga akusado. Ayon kay Associate Justice Miranda, kinakailangan na magsalita ng korte upang maiwasan ang pagkalat ng mga maling impormasyon at maipaunawa ang wastong proseso hinggil sa proseso ng batas. Like the one the country finds itself in, hates an information vacuum. Ayaw na ng crisis yung information vacuum. If those concerned do not speak up,
then someone else will fill the information vacuum. Binigyang diin niya na hindi maaaring magpasya ang hukuman batay sa politika, opinyon ng publiko o anumang uring pressure. Aniya, ang tanging batayan ng korte ay ang konstitusyon, umiiral na batas at mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. The judiciary does not decide cases based on political affiliation, public opinion, public pressure, or the passions of the moment. Again, the judiciary, the courts decide these matters only according to our Constitution, the law, and the evidence presented by the parties. I'd like to stress this. The judiciary's role is to protect the Constitution. It is the nation's constitutional anchor. Tayo, intong judiciary, ang anchor ng Constitution. Ayon kay Associate Justice Miranda, batid nila at nauunawaan ng korte ang mga panawagan ng publiko na papanagutin ang sinumang opisyal ng pamahalaan na mapapatunayang nagkasala sa batas. Tiniyak nito na handa ang Sandigang Bayan na dinggin ang anumang kasong ihahain laban sa sinumang opisyal ng pamahalaan. We see you. We hear you. We understand you. We understand yung sinisigaw nyo na dapat ang lahat ng may mga sala ay panagutin. Okay, and this is my pledge to you. No? And this is my guarantee. The court is just waiting. The court is ready. The court is ready and waiting for whatever case the ombudsman will file kahit kanino pa. Okay? The court will do its duty and render justice by acquitting the innocent and holding the guilty accountable. That is our duty. Nanawagan din ang mahistrado sa publiko na magtiwala sa hudikatura at hayaang dumaan sa legal na proseso ang paglutas sa mga usapin. Ayon pa sa kanya, layunin ng korte na mapanatili ang kaayusan at matiyak na ang bawat kaso ay maresolba ng patas at naaayon sa batas. I urge the public to trust the judiciary to do its duty. Trust the Sandigan Bayan, ang sandigan ng ating bayan. Most importantly, trust the Supreme Court, which is the final arbiter of all legal disputes. To the public, trust your Supreme Court. Kahapon naglabas ang Sandigan Bayan 3rd Division ng warrant of arrest laban kay Senator Marcoleta, Mike Defensor, dalawa pang negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Biray kaugnay ng umano'y hindi pagdideklara ng senador sa kanyang Statement of Contributions and Expenditure o SOSE ng 75 million pesos campaign contribution noong 2025. Ayon kay Senator Marcoleta, inaasahan na niya ang pag-aresto sa kanya matapos na maghain ng mosyon sa Sandigan Bayan kahapon ng umaga. Habang nadakip naman sina former Congressman Mike Defensor at isa pang kapwa akusado sa isang coffee shop sa Quezon City. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon. Sa iba pang balita, itinuturing ng seasonal ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division ang COVID-19 kasunod ng pagtaas ng mga kaso nito sa lungsod. Kaugnay nito patuloy ang paalala ng lokal na pamahalaan sa publiko ng tuloy-tuloy na pag-iingat lalo na sa mga miyembro ng vulnerable sector. May hataw na balita si Mia Alonso. Talagang bahagi na siya ng pamumuhay natin, kaya tayo nagtatala, nagsasabi, nagmo-monitor at nag-advise sa mga kababayan natin para malaman nila na may threat pa rin ng COVID, so dapat nag-iingat na lang tayo.
Makalipas sa mga taon ng mga lockdown, quarantine at mahigpit na health restrictions, muling nakapagtala ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19, isang virus na minsan nang nagpatigil sa mundo noong panahon ng pandemya. Base sa pinakahuling tala ng Quezon City Health Department, tinatayang nasa 146 ang kabuuang kaso ng COVID-19 na naitala sa kanilang lungsod ngayong 2026. Nangunguna sa pinakamaraming naitala sa barangay Doña Imelda, habang kasunod naman ang Culiat, Salvacion, Santa Teresita, Santo Cristo, Sauyo, Socorro at Tandang Sora na may tig-4 na kaso. Dahil sa datos na ito, itinuturing ng Epidemiology and Surveillance Division ng Quezon City na seasonal ang mga naitatalang kaso ng COVID-19 sa lungsod. So kaya nga namin siya inilalabas, maging normal na sa atin na mga ganitong anunsyo about COVID ay para lang siya nag-aanunsyo tayo about dengue, about lepto, about influenza-like illness. No? Kasi nandiyan pa rin yung threat. So kung papabayaan natin, papalat siya. No? So kaya importante na nagbibigay tayo ng anunsyo. Gayunman, hindi ito mangangailangan ng mga COVID-19 restrictions gaya ng ipinatupad noong panahon ng pandemya. Hinihikayat naman ng publiko na ipagpatuloy ang mga basic na hakbang sa pag-iwas sa impeksyon tulad ng pagsusuot ng face mask kapag may nararamdamang sintomas, madalas na paghuhugas ng kamay at pag-iwas na makapanghawa ng iba. So karamihan ay mga mild symptoms lang tayo, no? So nakikita natin sa mga cases natin ngayon. So wala naman tayo natala na severe. Meron tayo namatay noong January pa ito, no? Di ako nagkakamali, isang senior citizen po ito. Ipinaliwanag naman ng local health department na ang mga bata ang mas madalas na nahahawa dahil hindi pa nila ganap na napoprotektahan ng kanilang sarili, habang mas mataas naman ang panganib sa mga senior citizen dahil humihina na ang kanilang immune system at mas madali silang magkaroon ng komplikasyon mula sa COVID-19 o iba pang flu-like illnesses. So mga panahon na ito, mga susunod na linggo makikita natin yung pinaka-peak niya. So based doon sa experience natin last year. So July, August, yung mga peak natin na yan, and then makita natin yung pagbaba bandang September, November. Ipinapayo rin ng Quezon City Health Department na sakaling makaranas ng mga sintomas ay agad na magpakonsulta sa doktor dahil magkakaparehoan nila ang mga sintomas ng COVID-19, dengue at trangkaso. Mia Alonso, humahataw sa balita ngayon. Abiso naman sa mga motorista, magpapatupad ng dagdag sa presyo ng diesel at kerosene ang mga kumpanya ng langis simula ngayong araw, Martes, July 7. Batay sa anunsyo ng Department of Energy, magkakaroon ng 1 peso and 50 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos na dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel at kerosene. Habang maaari namang bumaba ng 1 peso and 50 centavos o pwede rin na tumaas ng 25 centimos ang kada litro ng gasolina. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang average oil price ay bumaba na sa $80 per barrel. Gayunman, mataas pa rin ang presyo ng diesel dahil sa Means of Platts, Singapore o MOPS na siyang nagtataya ng presyohan ng produktong petrolyong inaangkat ng Pilipinas. Bago nagumpisa ang gera, ang MOPS diesel ay nasa $92.37. That was the week before February 28. Ngayon, ang nagsara ang MOPS nung Friday ng $114.73 per barrel. So, kahit na yung Dubai crude ay naging pantay na nung pre-war, yung diesel mismo may premium pa rin. Mas mataas pa rin ang benta ng diesel ng $22 per barrel. Hataw Balita ngayon! Inutos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang whole-of-government approach sa paghahanda sa papalapit na pagpasok sa bansa ng Super Typhoon Bobby na inaasahang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility mamayang gabi o bukas ng umaga.
Sa ngayon ay nasa labas pa rin ng PAR ang malakas na bagyo na nakatakdang pangalanan na Super Typhoon Inday oras na makapasok sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ipinagutos na ng NDRRMC ang pagsasagawa ng pre-disaster risk assessment scenario meetings habang inalerto na rin at nakastandby na ang mga response cluster para paalalahanan ang ating mga kababayan sa mga lugar na maaaring maapektuhan ng malakas na bagyo. Naka-preposition na ang mga rescue team, relief items at iba pang essential supplies habang nakahanda na rin ang mga evacuation center sa posibleng paglikas ng mga residente. Hataw Balita ngayon. Inalarma na ng Task Force on Energy Resiliency ang lahat ng energy stakeholders nito kaugnay ng banta ng pananalasa ng Super Typhoon Bobby oras na makapasok ito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito ang inihayag ng Department of Energy o DOE matapos makatanggap ng mga abiso mula sa mga kaukulang ahensya kaugnay ng malakas na bagyo. Ayon kay DOE Undersecretary Mario Marasigan, naihanda na rin naman ng task force sa mga safety protocols kapag may mga ganitong kalamidad sa bansa. From its current location in the Marianas, which is still more than 2,000 kilometers away from the Philippine Area of Responsibility, magdidiretso po siya towards the northern Taiwan. So, ang maapektuhan lang most likely sa atin would be the Batanes or northern Luzon area. Nonetheless po, well prepared na po lahat ng stakeholders natin and they are fully advised on the situation. Weather News. Patuloy po rin natin binabantayan ng pag-asa ang Super Typhoon Bobby na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, ayon sa pag-asa, bumilis ang galaw ng Super Typhoon at inaasahang papasok ng PAR mamayang gabi o bukas ng umaga. At para sa kabuoang detalye, narito ang update mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Magandang umaga. Narito na ang pinakahuli sa lagay na ating panahon ngayong araw ng Martes, July 7, 2026. Narito nga ang ating pinakahuling satellite image kung saan may minomonitor pa rin tayong bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay si Super Typhoon Bobby. Kanina nga alas 3 ng madaling araw, huli itong namataan sa layong 2,010 kilometers silangan ng Central Luzon. Ito ay nagtataglay ng lakas na hangin na 195 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na aabot sa 240 kilometers per hour. Kumikilos sa direksyong Kanluran, Hilaga Kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ito ngang bagyong ito ay posible na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility tonight o hindi kaya bukas ng early morning. Sa mga susunod na slide, ipapakita nga natin yung kanyang track. Samantalang easterlies naman o yung mainit na hangin galing karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng northern at central Luzon. Ito nga yung sinasabi nating track ni bagyong Bobby na nasa labas na ating PAR. So yung Bobby ay kanyang international name at once na pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility, bibigyan natin ito ng local name na Inday. Nakita nga rin natin na nabanggit nga natin na either tonight or tomorrow early morning, posible itong pumasok na ating Philippine Area of Responsibility. Regarding naman sa landfall scenario, less likely naman yung ating nakikita pero posible pa rin ang close approach nito sa probinsya ng Batanes and not ruled out din yung pagtaas ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng northern Luzon, posible as early as tonight o hindi kaya tomorrow early morning. So nakita nga natin na sa close approach nito sa bandang northern Luzon area ay posibleng maging typhoon category ito. Gayon pa man, kailangan pa rin natin mag-ingat kasi nonetheless, posible pa rin magtaas ng tropical cyclone wind signal sa ilang parte ng northern Luzon at posible pa rin naman itong maghatak ng southwest monsoon o habagat. Kaya asahan natin sa mga susunod na araw yung mas maraming areas affected by southwest monsoon. Kaya patuloy pa nga rin tayong mag-antabay sa mga ilalabas na update ng Pag-asa. So itong track forecast na ito nilabas kaninang 11 p.m. at
mamaya, 11 a.m., maglalabas tayo ng panibagong forecast track or hindi kaya Tropical Cyclone Advisory. So once na pumasok ito na ating PAR, maglalabas na tayo ng Tropical Cyclone Bulletin. Meron din tayong nilalabas na weather advisory. Ito ay updated kanina alas 5 ng umaga kung saan ngayong araw 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan posible sa may Sultan Kudarat pati na rin sa may Sarangani. Kapag 50 to 100 millimeters yung mga pag-ulan, yung flooding posible sa mga low-lying areas, urbanized at mga malapit sa river at landslide sa mga landslide-prone areas. And pagdating ng Thursday, yung areas naman na may 50 or posible yung 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan ay sa mga lugar ng Palawan, Occidental Mindoro, Antique at Negros Occidental. Para naman sa lagay ng panahon, ngayong araw, inaasahan natin sa Metro Manila at buong Luzon, maaliwalas pa rin naman yung ating panahon, ngunit may mga tsansa pa rin tayo ng mga thunderstorms, lalo na pagdating ng hapon hanggang sa gabi. Inaasahan nga natin by tomorrow, Wednesday until Thursday, posible magpaulan ang habagat sa kanlurang bahagi ng Southern Luzon. At pagdating ng Friday at Saturday, posible na nga itong magpaulan ang southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. And then inaasahan nga natin yung paglapit ng bagyo sa ating bansa, although less likely ang landfall scenario, posible pa rin naman na maging maulan sa ilang bahagi ng Northern Luzon, kaya patuloy na mag-antabay sa mga update ng Pag-asa. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 25 to 33 degrees Celsius. 18 to 24 degrees Celsius sa may Baguio, 37 to 26 degrees Celsius or 26 to 37 degrees Celsius sa may Tugigaraw at 25 to 34 degrees Celsius naman sa may Legazpi. Agwat naman ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 32 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin na sa lugar ng Barm, pati na rin sa may Zamboanga Peninsula, Lanao del Norte at Sultan Kudarat ay posible ngang maging maulan dulot pa rin ng southwest monsoon o habagat. Sa Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Inaasahan nga natin na by tomorrow, until Thursday, posibleng magpaulan ang habagat sa may kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Pagdating ng Friday, posible naman magpaulan ang habagat o southwest monsoon sa Visayas at kanlurang bahagi ng Mindanao. At pagdating nga ng Sabado ay sa may kanlurang bahagi naman ng Visayas. Agwat na temperatura sa Iloilo, Cebu at Davao ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa may Zamboanga naman ay 24 to 32 degrees Celsius. Wala pa rin naman tayong gale warning sa kahit anong dagat baybayin ng ating bansa. Pero dahil nga sa paglapit ng bagyong Bobby sa ating bansa, ay posible na rin tayong magtaas ng gale warning sa ilang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. Kaya patuloy pa rin tayong mag-antabay sa ating mga ilalabas na update. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng 5:32 ng umaga or sisikat ng 5:32 ng umaga at lulubog ng 6:30 ng gabi. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Patuloy po kayo kumantabay para sa mga update at paghanda kaugnay ng super typhoon na inaasahang papasok sa bansa. Regional News. Kinumpirma ng pamunuan ng Silliman University sa Dumaguete City sa Negros Oriental na ligtas na ang buong campus matapos nitong makatanggap ng bomb threat sa kanilang email bandang alas 6 kagabi. Agad na nagsagawa ng masusing pag-inspeksyon ang mga otoridad sa buong universidad maging sa mga dormitoryo ng mga estudyante. Sa pahayag na inilabas ng Silliman University, bagaman ligtas na ang campus, hinihikayat pa rin ito ang buong komunidad na maging alerto at mapagbantay at agad na i-report ang anumang kahina-hinalang kilos o bagay sa mga otoridad. Dahil sa insidente, magsasagawa muna ng alternative learning delivery ang universidad ngayong araw ng Martes, July 7. Muling umapila ang pamunuan ng Silliman University na iwasan ang pagpapakalat ng mga peking impormasyon at sumangguni lamang sa mga lehitimong communication channels ng universidad. Hataw Balita ngayon.
Matapos ang malagim na insidente ng pamamaril na nangyari noong June 2022, balik klase na kahapon July 6 ang mga mag-aaral ng San Jose National High School sa Tacloban City. Ilan sa mga estudyante ang inihatid ng kanilang mga magulang sa paaralan at may iba naman ang nagbabantay sa labas ng gate ng eskwelahan. Nakadeploy at mahigpit na nagbabantay sa paligid ng paaralan ang mga pulis. Ang lahat ng pumapasok sa loob ng eskwelahan ay dumadaan sa metal detector upang masiguro na wala silang dala na anumang ipinagbabawal na bagay gaya ng patalim o baril. Samantala ay sinailalim naman sa renovation ang eskwelahan at nagpintura sa mga classroom upang kahit papaano ay makalimutan ng mga estudyante ang malagim nilang alaala. Habang nagdagdag rin ng mga CCTV at nagpaskil ng mga emergency contact numbers sa mga classroom. So makikita ninyo meron ng repainting ang ating mga classrooms because that's part of parang hindi nila mabalik yung alaala ng mga nangyari noong June 22. Ayon sa DepEd Tacloban, ang mga paghihigpit at improvements na kanilang ginagawa ay hindi lamang eksklusibo sa San Jose National High School, kundi maging sa 59 pang mga paaralan sa lungsod. Bagaman balik-eskwela na ang mga mag-aaral, may diskresyon pa rin ang mga ito na pumasok ng klase online, lalo na ang mga hindi pa nakaka-recover mula sa matinding trauma dahil sa insidente. Sports News. Natapos na makasaysayang kampanya sa 2026 Wimbledon ng Pinay tennis sensation na si Alex Ayala matapos ang kanyang pagsabak sa round 16 match laban kay Jasmine Paolini ng Italy. Nagtapos ang kampanya ni Ayala sa score na 4-6, 6-4 at 3-6. Sa unang set ng laro, nakuha ng pambato ng Italyang panalo. Pero hindi nagpatinag si Ayala at ipinanalo ang ikalawang set ng game. Subalit pagdating ng third set, tuluyan ng sinelyohan ni Paolini ang kanyang panalo at siya nang aabante sa quarterfinals. Sa kabila nito, masaya pa rin si Ayala sa pagkakataong makapasok hanggang sa round 16 ng Wimbledon. At very proud sa kanya hindi lamang ang mga Pilipino kundi maging ang iba pang international fans at tennis icons. Kahapon dumagsa ang Filipino fans ni Ayala na nanood ng free live viewing ng kanyang laban na isinagawa sa Phil Sports Arena sa Pasig City. Mahal ka rin ang buong Pilipinas at maraming salamat sa pagdadala ng ating bansa sa world stage ng tennis. Patuloy na lumalaban sa mga pangarap mo at hindi lang para sa pamilya mo at pangarap mo, pati na rin sa buong Pilipinas. Iniidolo ko po sa tennis dahil nakita naman po natin sa kanyang kumpiyansa para manalo sa ating bansa. Suportahan po natin siya at sana huwag tayo magsawang suportahan. Samantala, sunod namang magkakaharap sa quarterfinal sina Jasmine Paolini at Marta Kostyuk ng Ukraine. Hataw Balita ngayon. Muling nagpaabot ang pagbati si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa Pinay tennis sensation na si Alex Ayala matapos ang kanyang makasaysayang pagsabak sa round 16 ng 2026 Wimbledon. Bagaman nagtapos na ang laban ni Ayala sa torneo, ayon kay PBBM, pinatunayan nito sa buong mundo ang kakayahan at magagawa ng isang Pilipino. Nagpasalamat ang Pangulo kay Ayala dahil naipakita nito na maaabot ng isang Pilipino ang kanyang pangarap sa pamamagitan ng pagsusumikap. Ayon sa Pangulo, proud ang buong bansa sa tagumpay ni Ayala at mananatili itong kampyon para sa mga Pilipino. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa unang Timoteo Kapitulo 6, talatang 10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumpayan.
yan po ang mga humahataw na balita ngayong At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ikapito sa buwan ng Hulyo 2026. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. Sa ngalan na lahat ang bubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Bernard Davis. Overtime na tayo. Christian, wala nang bate. Sabi ni Ma'am Joanne. Dito po sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming tinahalagahan. Ako po si Annie Rantoy. Standby! Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.